キュートストロメインフェルノゲヘナ. Ang isang bayani na nagngangalang Leo Demonheart ay naglakbay patungo sa isang kastilyo kung saan nakilala niya ang Demon Queen na si Echidna at ang kanyang 4 na general na sina Edward, Marnis, Lily, at Chatina. Sinabi nito na gusto niyang sumali sa Demon Army kahit na siya ang tumalo sa mga ito sa nakaraan. Sinaway siya ni Echidna at ipinagutos sa mga general na itapon siya, pero sa kabila nito, patuloy na bumabalik si Leo sa loob ng kastilyo at sa huli ang mga general naman ang kanyang kinumbinse na pakinggan ang kanyang paliwanag. Hinahangaan ni Edward ang kanyang kahusayan at handang tanggapin siya. Gusto rin ni Lily na maging kasamahan si Leo dahil nais niyang magpakasal sa kanya. Si Marnis ay walang pakialam tungkol dito at tinanong siya ni Chatina kung bakit niya gustong sumali sa Demon Army. Ibinunyag ni Leo na matapos niyang talunin ang napakalakas nilang alagad at ang kanyang hukbo, itinuring siya ng mga tao na kanyang mga iniligtas bilang isang halimaw at nagnanais na tapusin siya sa takot na siya'y magiging susunod na Demon King. Dahil dito, pinatapon si Leo ng Panginoon ng Rin-Alis mula sa lungsod, sa kabila ng katotohanang kanyang pinangalagaan ang Philosopher's Stone para huwag manakaw. Mahirap ang buhay para kay Leo matapos ito at sa mga panahon na iyon siya'y nagpasyang talikuran ang sangkatauhan at sumama sa mga demons. Naniniwala si Chatina sa kanyang kwento at pumayag na i-hire sa loob ng 1 buwan para sa trial period. Gayunpaman, kailangan ni Leo na isikreto ito kay Echidna upang hindi malaman ang kasunduan na ito. Sa mga sumunod na pangyayari, naalala ni Leo ang pagkakataon na nakita niya si Echidna na naguutos sa kanyang mga sundalo na huwag tumapos ng sinuman dahil nais niyang mamuno sa isang mundong mapayapa. Kinabukasan, ginising ni Leo si Chatina gamit ang boses ni Echidna. Siya ay nagpanik, at siya'y biglang nitong inatake. Nalaman ni Leo na si Chatina ay nasa malaking stress dahil ang ibang pinuno ng mga demon ay umatras dahil sa pinsalang nagawa niya. Dahil si Chatina lamang ang general na may kakayahan na pangasiwaan ang imperyo, nagpasya si Leo na tulungan siya sa mga mana reactor na gumagana lamang sa kanyang wavelength. Nagpalit siya ng anyo na naging isang armored soldiers na may pangalang Black Knight Onyx upang makagala ng hindi makikilala ni Echidna. Gayunpaman, siya'y nagpahinga sa pagitan ng trabaho at ito'y nakapagpagalit kay Chatina. Pagkatapos nito, tinawagan niya ang isang babae na nagngangalang Dianet at sinabihan ito na magbigay ng ulat tungkol sa mga reaktor. Nakita natin na nagawa ni Leo na solusyonin ang problema sa pamamagitan ng pagtugma sa wavelet ni Chatina sa ibang mga sorcerers gamit ang talisman. Pagkatapos nyon, ipinaliwanag niya kay Chatina ang kahalagahan ng pagbibigay ng trabaho sa iba at tinulungan siya na isaayos ang kanyang oras sa trabaho upang magkaroon siya ng oras para sa kanyang sarili. Sa huli, sila'y naging magkaibigan kahit na nag-request si Leo ng isang halik bilang kapalit ng kanyang mga serbisyo. Maya-maya, nakiusap si Chatina kay Leo na tulungan siya sa isang logistic plan sa Largo Sea na hindi masyadong maayos na hina-handle ni Lily. Sinasabi ni Chatina na ang mga dragonfolk ng Largo ay maganda ang ugnayan kay Echidna at tumutulong sa paghahatid ng mga kagamitan. Ngunit sinasabi ni Lily sa lahat na mag-enjoy na lamang. Ito'y isang importanteng usapin, pumunta si Leo sa Largo at nagpapanggap bilang Onyx. Sinubukan niyang bumuo ng plano ngunit hindi niya magawang makamit ang anumang tagumpay nang wala ang pagsang-ayon ni Lily. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, nag-summon siya ng isang venomous viper at nagpakagat siya dito upang ma-motivate si Lily na maghanap ng mga halamang gamot para sa kanya. Si Lily ay nagbago ng anyo at naging isang divine wolf. Nakaranas siya ng iba't ibang mga hadlang sa kanyang daan na inilatag ni Leo bilang paraan upang turuan siya sa kahalagahan ng teamwork at pagbibigay ng trabaho sa iba. Gayunpaman, sa halip na humanap ng makakatulong niya, nagtagumpay siya sa bawat gawain ng mag-isa. Ngayon, nagpalit ng anyo si Leo at nagkunwari bilang isang taong may pangalang Godheart, at binisita si Lily habang sinubukan nitong tumalon sa malalim na bangin. Nagbigay siya ng payo ngunit nagawa pa rin ni Lily na malampasan ang hamon ng kanyang sarili. Iniisip ni Leo na siya'y nabigo ngunit nagawang gamitin ni Lily ang kanyang payo upang bumuo ng isang plano at gamitin ng maayos ang kanyang grupo. Naging maayos ang takbo ng gawain at napagtanto ni Leo na dapat ay mas binigyan niya ng mataas na pagkilala si Lily. Sa mga sumunod na pangyayari, siya'y pinatawag ni Echidna at pumunta siya upang makipagkita sa kanya bilang Onyx. Iniimbita siya ni Echidna na kumain at uminom kasama niya.
hiniling niya kay Leo na tanggalin ang kanyang helmet at nagawang magpalit ng kanyang mukha upang maiwasan ang pagdududa. Gusto ni Leo na makatakas sa sitwasyon, kaya sinubukan niyang lasingin si Echidna ngunit hindi ito nagtagumpay. Pagkatapos ay sinubukan niyang tanungin siya tungkol sa kanyang opinyon sa pag-join ni Leo sa hukbo ngunit sinabi ni Echidna na siya'y galit sa kanya dahil sa pagpigil niya sa kanya na makuha ang Philosopher's Stone mula kay Anahiles. Nagtanong si Leo tungkol sa mga hangarin niya sa Philosopher's Stone at ibinahagi niya sa kanya ang impormasyon tungkol sa mundo ng mga demonyo na isang walang buhay na lupain. Nais ni Echidna na gawing mas maganda ang buhay ng kanyang mga nasasakupan, kaya't kailangan niya ang bato upang baguhin ang mundo ng mga demonyo. Matapos maunawaan ang kanyang mga magandang hangarin, mas lalo pang iginagalang ni Leo siya. Sinubukang itanong ni Echidna kay Leo ang kanyang mga hangarin at doon nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Iniisip niya na ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa kanya ngunit biglang dumating sila Chatina at Lily na ibinalita na umalis na ang mga general na sina Myrnis at Edward mula sa hukbo. Matapos ang maikling pag-uusap, pumunta si Leo upang hanapin si Myrnis na nagsasabing siya'y naglakbay. Samantalang hinahanap ni Echidna si Edward na nagnanais na tapusin ang kanyang buhay matapos makita ang kabiguan ng kanyang mga sundalo laban sa isang Chimera. Nagkita si Leo at Myrnis at sinubukan niyang alamin kung bakit niya nais umalis. Dito inilahad ni Myrnis na siya'y lubhang kinakabahan tungkol sa ilang mga interview dahil hindi siya mahilig magsalita. Sinubukan niyang hilingin kay Leo na turuan siya ng mga kasanayan sa komunikasyon sa mga susunod na 3 araw. Sa huli, pumayag si Leo sa hiling ni Myrnis at nag-report kay Echidna upang bigyang katiyakan ang kanyang pagiging tapat. Sinabi rin ni Echidna sa kanya na lubhang nalungkot si Edward dahil sa palagay niya ay wala siyang silbi bilang isang general. Gayunpaman, binabantayan siya ng kanyang anak na si Julieta upang hindi siya gumawa ng anumang kapahamakan. Makalipas ang ilang araw, sinanay ni Leo si Myrnis sa pamamagitan ng pagbihis sa kanya bilang isang waitress sa isang mess hall. Tinutulungan niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang tips at sinisimulan ni Myrnis ang pagsasalita sa isang grupo ng mga mercenary. Tumugon ang grupo sa kanya ng may pagmamaliit at sinubukang harasin siya, ngunit tinuruan niya ang mga ito ng leksyon habang nagsasalita siya ng maayos. Pinuri siya ni Leo sa kanyang progreso at pagkatapos ay isinasagawa nila ang isang interview kung saan tinanong ni Myrnis si Leo tungkol sa kanyang tunay na dahilan sa pag-join sa Demon Army. Nagdududa siya kay Leo dahil alam niya na kayang-kaya nitong sirain ang buong sangkatauhan ng mag-isa. Nakarelate si Myrnis kung paano ang feelings na tinraidor ng mga tao dahil sa kanyang pinagmulan, tulad ng kanyang mahirap na karanasan noong siya'y bata pa dahil sa kanyang mixed origins. Ipinahayag niya na naguluhan siya sa kabaitan ni Echidna kaya sumali siya sa army at nagplano na patalsikin ito sa trono. Pero sa di inaasahang pangyayari, dumating si Leo at tinalo silang lahat. Nag-umpisa si Myrnis na umiyak kaya't sinimulan ni Leo na magkwento 1,000 taon na ang nakalipas. Sinabi niya na ang Tokyo ay isang lugar na high-tech at iba't ibang uri ng teknolohiya, ngunit biglang bumukas ang isang portal at naglabasan ang mga naninirahan sa Demon World upang sakupin ang mundo ng mga tao. Ito ay nagresulta sa isang malawakang digmaan at nilikha ng mga tao ang mga Demon Hearts upang harapin ang sitwasyon. Si Leo ay isa rin sa mga may pusong demonyo, ngunit siya lamang ang natirang nabubuhay hanggang sa kasalukuyan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang core program ay iligtas ang sangkatauhan, at sa pamamagitan nito nabubuhay siya sa buong panahon na iyon. Gayunpaman, matapos ang kanyang kamakailang pagkakataksil, nagpa siya siyang tuluyan ng itigil ang pagiging bayani at simulan ang kanyang pangalawang buhay. Lubos na natuwa si Leo sa pagkakataon na maikwento niya sa iba ang kanyang buhay at nagulat si Myrnis nang malaman na libu-libong taon na pala ang edad ni Leo. Nasiyahan si Leo sa progreso ni Myrnis at sila'y natulog. Sa sumunod na araw, kinausap ni Julieta si Leo at sinabi sa kanya na na-disappoint si Edward sa kanyang mga tauhan matapos matalo sila ng Chimera. Gayunpaman, hindi niya tinanggap ang mga rason nila dahil naniniwala siya na dapat sila ay malakas katulad niya. Nagplano si Leo at sinama si Lily at Julieta sa isang Phantom 9 suit na nagmula pa sa Machine Era. Pinaganya niya ito at ang suit ay pumunta sa mga tauhan ni Edward. Lumitaw na mas malakas ito kaysa sa inaasahan at nagmalfunction, kaya't umatake ito. Si Edward ay sinubukang labanan ito at pumunta sina Leo at Julieta upang tulungan siya sa pagtalo sa suit sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang tips. Nagtagumpay si Edward,
ngunit tumawag ng backup ang robot at tumawag pa ng 3 iba pang mga war robot. Sa kabutihang palad, dumating si Echidna at ang iba pang mga general upang tumulong. Pinabagsak ng Demon Queen ang mga robot, na nagpapahintulot kay Leo na magpatuloy sa kanyang pagtuturo kay Edward. Pinagtawanan niya ito dahil hindi alam ni Edward kung paano talunin ang isang Phantom Knight suit at ipinaliwanag sa kanya kung paano dapat siya makipagtulungan sa kanyang mga alagad kapag lumalaban sila sa mga Chimera. Sa wakas, namulat si Edward at humingi ng paumanhin sa kanyang mga tauhan sa kanyang ugali. Hiling nila sa kanya na patuloy siyang maging kanilang general at ipinangako niya na gagawin niya ang lahat ng makakaya. Sa sumunod na araw, sinabi ni Chatina kay Leo na malamang siya ay mapopromote at ipinangako niyang suriin ang lahat ng kanyang mga layunin sa pagpupulong. Pagkatapos nito, nagbalik tanaw siya sa panahon na nakilala niya si Ibrad, isang demonyo na kilala bilang Joiner of Hands. Nagsimula ang isang flashback kung saan nakikita natin si Ibrad na sinusubukang magmakaawa upang hindi tapusin ni Leo ang kanyang buhay. Ikinukwento nito ang tungkol kay Belial na siyang nagbukas ng portal patungo sa mundo ng mga tao upang ang mga demonyo ay makaranas ng mas magandang buhay. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Leo ang kanyang kwento ng pinagmulan. Naunawaan nila ang isa't isa, habang sinisikap ni Ibrad na kumbansihin si Leo na mamuhay ng isang buhay na magbibigay sa kanya ng kaligayahan. Sa panahong ito, ibinunyag din ni Leo na siya ay kasalukuyang pinakamahinang modelo sa mga Demon Heart at nagte-training upang maging mas malakas. Matapos ang kanilang usapan, hinuli ng containment squad si Ibrad ngunit nanatiling matatag sa kanyang paniniwala na magtatag ng mapayapang mundo sa pagitan ng mga demonyo at tao. Dito nabunyag na si Ibrad ang nagtanim ng ideya kay Leo upang mag-quit na sa pagiging bayani. Ngayon, bumalik tayo sa kasalukuyan habang si Leo ay pumupunta upang makipagkita kay Echidna sa kanyang kaanyuan bilang Onyx. Sinang-ayunan ni Echidna ang pagtaas ng ranggo ni Onyx, ngunit bago niya maipahayag ang balita, ipinaalam niya sa lahat na ang espiritual na portal ay magsasara dahil sa kakulangan ng mga kristal. Mayroon lamang silang 7 araw na natitira at kailangan nilang magpasya kung babalik na ba sila ng tuluyan o kukuhanin ang Philosopher's Stone. Dahil sa mahirap na desisyong kinakaharap ni Echidna, tinanggal ni Leo ang kanyang helmet at sinabi sa kanya na may 2 Philosopher's Stones. Lumalapit siya sa kanya at nag-offer na tulungan siya, ngunit siya ay inatake ni Echidna nang ma-realize niya ang kanyang panloloko. Gayunpaman, sila ay nagtulungan at nagtungo sa Sishot Mountains matapos suportahan ng mga general si Leo. Sa kanilang paglalakbay, nakikipag-usap si Leo kay Echidna at ipinapaliwanag kung paano gamitin ang Philosopher's Stone sa tulong ng isang user guide. Sa huli, nagsisimula silang magkaintindihan habang ibinabahagi ni Leo ang tungkol sa kanyang nakaraan. Gayunpaman, ibinunyag din niya ang kanyang takot na mawala sa sarili dahil sa kanyang program code na iligtas ang sangkatauhan. Nagbigay siya ng hint tungkol sa kanyang tunay na layunin at sinabi sa lahat na mayroon siyang Philosopher's Stone sa kanyang puso. Ngayon, hinamon ni Leo si Echidna at ang kanyang tauhan na tapusin siya upang makuha ang bato. Gayunman, kung hindi nila magawa ito, tatapusin niya ang lahat ng tao sa mundo. Sinimulan niyang atikihin si Echidna at sinabi na kailangan niyang wasakin ang mundo upang umaasa muli sa kanya ang sangkatauhan. Sumali rin sa labanan si Edward at Chatina, ngunit labis na nasugatan si Edward nang iligtas niya si Chatina mula sa isang atake. Sinabi ni Leo ang kanyang frustration sa kanyang walang kamatayang buhay at kung paano wala siyang ibang layunin kundi ang digmaan. Si Echidna at ang iba ay nahihirapan sa laban at nananawagan si Lily kay Leo na ibahagi ang kanyang mga problema sa kanya upang matulungan siya. Sa kabila nito, inatake pa rin niya ito kaya napilitan ng grupo na lumaban ng buong puwersa laban sa kanya. Gayunpaman, siya ay labis na malakas upang mapuksa dahil sa kanyang mga kakayahan na tumagal ng mahigit sa 3,000 taon. Natalo nito si Edward sa kabila ng pagiging anyong dragon niya, ngunit hindi namatay. Sumali si Myrnes sa labanan at binatikos si Leo sa pagsasabi ng mga kasinungalingan tungkol sa kanyang mga layunin, ngunit siya ay nagyelo bago pa man makapagsalita ng higit pa. Sa kabila ng panlulumo, nag-transform si Lily bilang isang divine wolf at inatake si Leo, ngunit kahit siya ay natalo sa isang solong suntok. Naisip ni Echidna na walang mangyayari sa ginagawa nila, kaya't nagpasya siyang gumamit ng isang spell na ginawa upang ikulong ang malakas na kapangyarihan ng bayani.
Binigyan ng tungkulin si Chatina na panatilihing abala ito habang nagsasummon si Echidna ng spell at pinagsisikapan niyang gawin ang lahat sa pamamagitan ng pagsasabi kay Leo tungkol sa katotohanan. Naniniwala siya na gusto lamang ni Leo na sirain ang kanyang sarili at hindi interesado na saktan ang iba, kaya hindi pa sila tinatapos. Ngunit binaygo rin niya siya, ngunit ngayon, mas malakas na si Echidna kaya ibinuhos niya ang lahat sa kanya. Nag-aalala siya na baka iwasan lamang ito ni Leo, ngunit tumayo ito at tinanggap ang spell habang pinasasalamatan siya. Ngayon, nagbalik tanaw siya sa kanyang buhay habang ito ay lumilitaw sa harap ng kanyang mga mata. Nakita natin na patuloy na naghahanap si Leo ng mga pagkakataon upang iligtas ang mundo habang lumilipas ang mga taon. Unti-unti niyang naramdaman ang pagnanais na magkaroon ng digmaan upang ang mundo ay umaasa sa kanya at iligtas ito muli. Nagpaplano din siya na lumikha ng mga bagong kalaban upang mailigtas muli ang mundo. Gayunpaman, nang magbukas ang portal ng demonyo, napagtanto niya na siya ay baliw dahil sa kanyang walang hanggang kalungkutan na sanhi ng kakulangan niya sa tiwala. Nagawa niyang patigilin ang kanyang villain program upang magpatuloy, ngunit napagtanto rin niya na siya ang pinakamasamang nilalang sa mundo. Kailangan niya ng isang mapagkakatiwalaang tao na magmamana ng kanyang Philosopher's Stone at doon niya nakilala si Echidna. Pagkatapos ay natuklasan natin na ang buong panahon niya sa hukbong demonyo ay isang pagsubok para sa kanila upang patunayan kung sila ay karapat-dapat. Napagtanto ni Echidna ang mga hangarin ni Leo at nadarama ang awa para sa kanya dahil sa kanyang pinagdaanan na maraming sakit at pagdurusa. Nagsimula si Leo na tanungin ang kanyang sariling pagkatao matapos maunawaan na gusto lamang niya na mayroong magligtas sa kanya mula sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang bayani. Gayunpaman, nagpasya siya na bigyan siya ng angkop na kamatayan at i-disable ang kanyang kapangyarihan, na nagpapahintulot sa mga general na gamitin ang kanilang mga huling atake sa kanya. Natamba si Leo at nakaramdam siya ng ginhawa sa wakas ay natalo siya ng mga general at hindi na nila siya mahaharap tungkol sa kanyang plano ngunit sinabihan niya sila na kunin ang bato mula sa kanyang puso bago pa mahuli ang lahat. Matapos ang isang emosyonal na pangyayari, nagpasya si Echidna na hindi gawin ito at iniluklok si Leo bilang Ambassador of Peace sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Hiniling niya sa bawat general na patayin siya ngunit tumanggi silang gawin ito. Nagsuggest si Chatina na sirain ang kanyang inbuilt program upang maging malaya siya at pagkatapos ng maikling sandali ng alitan, nagawa ni Leo na palayain ang kanyang sarili. Sa wakas, nagawa niya ang payo ni Ibra at pinagaling ang kanyang sarili, at itinago muli ang bato. Inialok ni Echidna ang kanyang kamay at masayang tinanggap ito ni Leo bilang simbolo ng pagtatapos niya bilang bayani. Nagsimula siya sa kanyang bagong buhay bilang kasamahan ni Echidna at tinanong siya nito kung mayroon ba siyang pagsisisi sa pagpapatuloy sa buhay. Ipinahayag niya ang tunay na mithiin, nais niyang tulungan siya na tuparin ang kanyang hangarin na gumawa ng isang mas magandang mundo para sa kanyang mga nasasakupan. Sinira ni Julieta ang kanilang sandali at ipinahayag na maraming trabaho ang naipon habang sila ay nawala. Ngayon, opisyal na nagsimula ang bagong samahan ni Leo, Echidna, at ang mga general sa kanilang pagtatrabaho. At iyon na ang wakas ng palabas. Mag-like, ibahagi, at mag-subscribe para manatiling updated sa lahat ng aking mga recap video. Hanggang sa muli mga lods!